Literal na nauga si DPWH Secretary Vince Dizon habang iniinspeksyon ng isang tulay sa Camarines Sur. Oh my gosh! Biglang yumanig ang Mauka Bridge nang dumaan ang isang malaking truck na may kargang bakal papuntang Bicol. Ipinag-utos naman niya kaagad na pag-aralan at ipaayos ang tulay para maiwasan ang posibleng aksidente. Nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation na hindi ang Solar Philippines New Energy Corporation na binili nila kay Congressman Leandro Leviste ang pinagmumulta ng Energy Department para sa mga na-terminate na kontrata ng Solar Philippines. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa isang pahayag, nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation o MGen, ang power generation arm ng Meralco, na hindi ang SPNEC na binili nila kay Leviste ang pinagmumulta ng DOE para sa mga na-terminate na kontrata ng Solar Philippines. Sa 12,000 megawatts daw na halaga ng kontrata na kinansila ng DOE, isa lang ang sa SPNEC, ang 280 megawatts Santa Rosa Project. Ang dating namamahala raw sa proyektong itong nag-offer at nabigyan ng award para sa 280 megawatts sa Green Energy Auction Program ng DOE. Naghain na raw ito ng Notice of Force Majeure noong nakaraang taon at sinabing hindi na nila makukumpleto ang proyekto sa target na December 2025. Gate ng Meralco Power Gen o MGen, maganda ang track record nila sa pagkumpleto ng mga proyekto na ang dalaway mas maaga pa nga raw sa schedule na itinakda ng DOE. Sa isang text message, sinabi ni Leviste na wala siyang anumang natanggap na komunikasyon na naka-address sa kanya para sa 24 billion pesos na multa kaugnay ng termination ng service contract ng Solar Philippines. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang DOE kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, posible pa rin pong malakas sa ulan sa mga lugar na malapit sa daraanan ng Bagyong Ada kahit bagya na itong humina. Nakataas ngayon ang wind signal number 1 sa Catanduanes at northeastern portion ng Camarines Sur. Huling namataan ang bagyo sa layong 205 kilometers northeast ng Virac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posibleng mula bukas, unti-unting lumiko ang bagyo at gagalaw sa looping o paikot na direksyon sa karagatan ng Luzon. May tsansa ring humina ito bilang tropical depression Martes ng hapon hanggang maging low pressure area pagsapit ng Miyerkules. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rain sa coastal area ng Catanduanes at Camarines Norte. Posible naman ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Sur at South Cotabato. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Bumagsak daw ang proficiency ng Filipino learners batay sa pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2. At kabilang po sa mga dahilan niyan ang kakulangan ng masilid at libro. Nakatutok si Rafi Tima. Patuloy na dumarami ang nagtatapos ng high school sa bansa at tumutungtong sa kolehiyo na walang sapat na kaalaman para sa kanilang edad. Ito ang masaklap na resulta ng pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2. Sa datos mula 2023 hanggang 2025, paliit ang proficient o nakakamit sa kanilang dapat matutunan sa kada grade level. Sa grade 3 po, 31% lang. Pagdating sa grade 6, nasa 20% tayo. Pagdating sa grade 10, 1.4%. Pagdating sa grade 12, 0.47 lang ang proficient ng mga batang Pilipino. 0.47% sa milyong-milyong naka-enroll sa grade 12. Nagkapatong-patong na raw ang dahilan ng pagbagsak ng proficiency ng Filipino learners sa pagdaan ng mga taon. Mula sa kakulangan ng classroom, kaya siksikan ng klase, kakulangan ng textbooks, at kakulangan ng oras sa pagtuturo ng mga guro dahil sa rami ng kanilang ginagawang administrative work. May mga ginawa naman daw hakbang ang Department of Education o DepEd, kabilang ang transmutation of grade kung saan nira-round off pataas ang grade ng isang learner. Ibig sabihin, kahit yung mga dating itinuturing na bagsak, ipinapasa. Pero ginawa raw ito noon sa pag-asang ang mga ipinasang estudyante tututukan pagdating nila sa susunod na grado, bagay na hindi nasunod. Kung siksikan ng mga estudyante sa isang klase ng guro, napakarami ding ibang trabaho pa, paano niya gagawin yun talaga ng mahusay? So talagang siguro yung inasahan natin sa sistema, hindi akma sa realidad na hinaharap ng mga paaralan natin. Kaya medyo nagkaroon tayo ng problema. Sang-ayon ang dalawang grade 12 students na aking nakausap sa resulta ng pag-aaral. Nagpalala pa raw sa problema ang nangyaring pandemya.
Simula nung pandemic din po talaga, yung iba talaga bumagsak yung ano nila yung interest sa pag-aaral kasi naka-online lang po naman. Lalo na po sa comprehension, sa pakikinig, sa mga ganun. So mula noon, medyo ang hirap na makabawi. Opo. Nahihirapan na po kami. Ang DepEd inihahanda pa lang daw ang kanilang pahayag tungkol sa pag-aaral. Ayon sa EDCOM2, aabuti ng 10 taon para mabawi ang mga pagkukulang na ito kung matutugunan ng mga kasalukuyang problema. Pero may pag-asa pa rin naman daw. Yung DepEd nag-launch ng Summer Literacy Remediation Program. Ang tinutukan nila is grades 1 to 3. Sa tutok na ginawa ng DepEd, 96% ng lahat ng batang hirap makapagbasa nakaangat ng isang antas ng literacy. Yung mga bata sa Zamboanga, in fact, 20 days lang, ang natutunan nila katumbas ng 1.3 years ng pag-aaral. So, kaya nating humabol. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. May entry na ba ang lahat sa nagba-viral ngayon online na 2016 trend? Hindi lang ordinaryong netizens ang naki-throwback dahil pati ilang Kapuso stars ibinahagi ang kanilang 10-year gap nostalgic look. Narito ang aking chika. 10 years na yon? Yan ang reaksyon ng netizens sa viral ngayong 2016 trend kung saan napareminis ang marami sa nakalipas na isang dekada. Pre-pandemic days na ibang-iba sa buhay nila ngayon. Noong 2016, no, kahit mabutas yung bulsa ko, hindi ko siya pinapatahi kasi wala din namang laman eh. Ngayon, medyo masabi ko na okay na yung, nasa better na ako, sa better position na ako ng buhay. Year 2016, kasi natatandaan ko prime era ko po yun. Doon ko kasi na-discover na hindi ko lang hilig magsulat. Kung hindi, nasa puso ko talaga yung pagsusulat. Tapos ngayon, I'm happy to say na isa na rin po akong ganap na writer. At kung may time, pinagpapatuloy ko pa rin yung pagpupunta sa iba't ibang lugar para magtanghal. Ang mga sikat, achievement unlocked sa isang dekadang puno ng challenges. Kaya they celebrated their winnings sa kanilang entry sa 2016 trend na viral ngayon online. Iplinex ni Dingdong Dantes ang pic ng kanyang mag-inang si Marian Rivera at Baby Sia na 10 years ago pa lang mahilig ng mag-twinning. Fresh now, fresh then. Walang nagbago sa 2016 pic ni Alden Richards. Power lifter yarn? Ibang-iba si Andrea Torres noong 2016, lalo't start pa lang ng projects niya as a leading lady. Believe it or not, vibing ala Britney Spears si Benjamin Alves noong 2016 nang sumali siya sa lip sync battle sa GMA. Before she was a mom, winning in life si Winwin Marquez nang piliin niya noong 2016 ang personal growth na free from stress. Throwback Encantadia days naman sina Gabby Garcia, Kylie Padilla, Sanya Lopez at Glyza De Castro ang entry nila sa 2016 trend. Sa dami ng ganap noong 2016, ang naiwan kay Bea Alonso ay ang memories of her happy travels kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Happy parents na ngayon, pero noong 2016, starting pa lang sa real life adulting, and their forever love story sina Megan Yang at Mikael Daes. Ang Mars na si Susie Entrata, nagbalik tanaw sa kanyang fun times kasama ang unang hirit barkada. Ikaw Kapuso, ano ba ang nagbago sa iyo in the last 10 years? Nasaan ka man ngayon? Trust your own pace, ika nga, dahil ang buhay, hindi karera. And that's my chika this Sunday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson.